Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Dami pa. Okay! Narito na naman ang inyong 4 Alas tuwing Sabado 1:30 hanggang 3 p.m. Yan po ha. Siyempre, jam-packed tayo ngayon dahil ito ay ang ating vlogger edition. Marami nagtatanong kung sino mga guest natin. Of course, nandito si Lovely Cat. Ayun, hindi na tayo 4 alas. Parang hindi na yata tayo, para nadagdagan na, no? Michael Bahatin po ang inyong Ace of Hearts. Yan, magandang tanghali hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po sa lahat ng ating manonood at tagapakinig. Yun. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Exciting tayo ngayon. Yung mga nakikita ninyo sa social media feeds ninyo, madalas ninyo makita sa TikTok, sa Facebook Reels. Nako, nandito na sila lahat sa studio, no? 4 alas, talagang we bring you the hits and the fun. We're leveling up. Prof is under the weather. Under the weather, init. Pero andito pa rin. Ace of Clubs, Professor Guido David. Yeah. Yun. Bitin mo nga, Dok, ang pananampak. Dumapa ka. Oh. Ronald, Pananampalataya. Pananampalataya. Ayun. Ronald po, Ace of Spades. Medyo malapit ng malaos. Yun. Dahil meron na mga pumapalit sa amin. Yeah. Katulad ni Lovely Boom. Yun, boom. Granada. Nagbabalik. Magandang hapon, lovely Granada. This is my second week here. Second week talaga. Pero maganda dyan, nababawasan yung mga bumabalat sa amin. Yun. Medyo natatransfer ng kaunti. Ang tawag ba doon ay diversion? Diversionary tactics? Yes. Lightning Tututunan rod. ko yan sa mga PR. Lightning rod strategy. Yung ginawa ni Trump nag-invade para hindi mapag-usapan yung mga files. Ang problema, pumunta sa Kumunoy, hindi na makaahon. Bumalik. Kumunoy na dinamay lahat ng Buong mundo. Dinamay sa Kumunoy. Buong mundo. Medyo Kasama masakit tayo yun doon yan sa sa dadamay. Kaya meron tayong State Yan. of National Energy Emergency. Take note. Hindi new ones. Hindi yan crisis. Kailan ko nakakita, nakarinig ng emergency na new one. Dahil the nature of an emergency ito ay emergency. all-encompassing. It should be stark. Dapat nayayanig yung mga tao para naghahanda sila. Nagpe-prepare sila. Pero ito dineklara. No one. No one. So, Ang tawag nila, a price crisis. Hindi crisis. Anong ibig sabihin nun? Sige. Price crisis. Price crisis. Mataas ang presyo ng bilihin. So, ang sinasabi po ni Secretary Llamas ay parang sinabihan ka ng girlfriend o boyfriend mo ng I love you sometimes. Sometimes. Kaya may qualification. Mga conditional. Or ang sabi ay semi-emergency. Semi-emergency. Parang ganyan eh. Semi-critical. Parang yung
semi-pregnant. Meron bang semi-pregnant? So, in between, di ba? Alam, turuan mo naman yung mga bata natin yan. Kamusta kayo mga kababayan? Kaya maayos ba ang inyong pagpunta sa inyong mga trabaho? Kayo ba ay naka 4-day work week? Yan. Ikaw, paano ka nakapunta rito? Ikaw ba ay nagtipid? Ikaw ba ay nagbisikleta? Ikaw ba ay nag-carpooling? Ako ay naglakad lang. Yeah! Very environmental. Nag-grab po ako, nag-grab. Actually, kausap ko nga si Manong driver, sabi niya, sobrang hirap kasi hindi naman daw nagbago yung kinikita nila, pero they have to spend more on the fuel. Correct. It's funny that you should say that, Lovely. Kami ni Prof. Guido, sabay na Sabay na kami sabay. Dumating. As in, muntik maghalikan ang aming sasakyan. Kami naman, sumakay kami sa joyride car. Joyride car. Sabay na sabay tayo. And Prof was telling me when he got down, sabi niya, hindi ko alam na ang joyride may 4 wheels na pala. Nahirapan ka ba mag-book? Hindi naman, ang dali lang mag-book eh. Pero hindi ko alam sabay tayo darating. Sana Nag-carpool na lang tayo. Eh, di ba, bawal daw gawin yun? Ay, sinasabi yung baka. Edi kunwari kunwari mag-partners kami ni Doc. Yeah. Pero magka-carpool ka lang, ang kasama mo pa si Alan tsaka si Guido. Grabe namang carpooling yan, no? Right. Grabe namang sakripisyo yan. Baka ano na yan, carpooling na yan. Carpooling! Uy, carpooling! But to this point, na in-interview ko yung si Manong driver, yung aking joyride driver. Sabi ko, kamusta? How's this fuel crisis affecting you? Ganon. At sabi naman niya, alam mo, boss, tuwan-tuwa kami dahil at least for joyride, ang ginawa ng joyride as a private company, tinaasan nila yung share of earnings ng driver. Very good yan. So, because of this fuel crisis, they actually recomputed and decided na siguro habang medyo taas ng bilihin, pakitain natin, magbigay tayo ng greater percentage sa mga drivers natin. Parang So he was profit very sharing. happy. So, And then imbis na mga one-shot ayuda, it's ano siya, sustainable. So I asked him, how did you discover it? Kasi like Prof. Guido said, not a lot of people know that Joyride actually has May car na siya. 4 wheels, no, 4 cars. And he said, apparently they're also doing mass onboarding. Because nga, crisis, because ang daming nahihirapan sa trabaho, nawawalan ng livelihood or need extra income, they're doing mass onboarding. So, credit to companies like, sorry, I've rambled on about this clearly. Ay ako, nananawagan ako sa lahat pa, no? Bukod sa Joyride, bukod sa iba't ibang mga hailing apps, sa lahat ng transportasyon, kung makakatulong kayo guys, no? Hanap kayo ng mga paraan na ganyan para makatulong sa ating mga kababayan. yes, para maging joyful. Yun! Ride, joyful yung ride. Problema rito, nagsisimula na akong magmukhang PR. Naka-convert na. Nahawaan ka na. Yung pinakayo kong gawin Nahawaan ka na. Hindi, kagandaan yan, tulungan. This is not the face of PR, I guarantee you. Tulungan tayo, siyempre. Pero siyempre, paano natin papagaanin pa ang pasanin ng ating mga kababayan? Siyempre, mag-jokes tayo. Di ba? Jokes tayo. game mo dyan. Para sa gitna ng National Energy Emergency, ay medyo pinagpagaanin Pagaanin natin. Hindi natin pinagtatawanan yung ating kahirapan. Actually, nakikiramay tayo sa mga kababayan. Lalo na sa mga jeepney drivers na nasa 200 pesos na lang daw per day ang kita. Yes. At sanip na magbiyahe sila, ay hindi na nagbabiyahe. Isang kahig, isang suka. Iba yung tuka. Iba yung kahit suka. Iba yung kahit suka. Kahit isang tuka. Okay lang pagtawala ng isa't isa. Yan. Dito. At ang mga politiko, pwede rin pagtawanan. Tawa-tawa sila. Pero, sa inyo na yung jokes. Ako may breaking news. Breaking. Guys, palalayain na raw si Pastor Kibuloy. Palalayain. Ay, si Pastor Gimaloy. Kasama yan sa dun sa energy emergency. Palalayain na raw siya. Para masabi niya sa presyo ng gasolina. Totoo talaga yan, ha? Bakit? Para masasabi niya sa presyo ng gasolina, presyo ng bilihin, stop!
Ay! Galing! Pero ba kalayain na? Dali na, pastor. Si Bong Sunday daw. Uy! Kala mo nakalimutan niyo na si Bong. Si Congressman Imagination? Yan. Si Bong Sunday, may solusyon daw sa tuloy na pagtaas na langis. Ano? Alam na yata eh. Ano? Use your imagination. Si Congressman Imagination talaga. Congressman, ayos ka! Yay! Pero si Senator Amy daw, nagagalit kasi puro impeachment inatupag kesa sa pagtaas ng presyo ng langis. Narinig ko yan. Nagtatanong tuloy, ano daw yung ambag niya? Ano? Ano ba? Bawasan daw at ibaba ang mga automatic contribution. Dapat na siguro, Ayun pala yun! problema sa mga joke eh. Expertise mo pa. Dapat masisila kami nagbasa ng joke na yun. Easy. Buti na lang. Bakit? Buti na lang. Si Atty. Topacio, Meron din. malaki ang natitipid sa gas. Oy, Bakit? Bakit? Kasi Half the price lang. O, eto naman. Meron sinabi. Si Harry Roque at Zaldico naman, hindi naniniwala sa mga libreng sakay sa ng gobyerno. Bakit? Bakit? Talaga? Eh, kahit pa eroplano ang libreng sakay, ayaw naman nilang bumalik ng Pilipinas. dito na si attorney. Kala ko nasa Vienna ka. Wala. Umuwi ako. Bring him home. May nag-PM sa akin. Mag-guest daw ako dito. Sabi ko, ayoko. Sabi, 4 na pogi daw. Sabi ko, sige. Sabi ko, I'm home. Sabi ko, now I'm home. Kala ko na-miss mo lang si Mr. Supranational. Yung tigabuhan mo ng maliit. Taga-turok ng gamot. Ang gamot. Ang Nasaan ba gamot. yung mga maleta nyo? Tinago natin yan. Anong pinagkakabala mo ngayon, Spokes? Pumunta ako sa Vienna. Kasi doon maraming sausage. Yung Vienna sausage. Vienna sausage. Maliit Gusto ko mag... Nakalato naman. Masarap. Ang pinagkakabala natin ngayon, pinagkakabala natin maging busy kasi medyo mahirap na magtago today. So, baka kumuha ka dapat ng tips mula sa isang senador. Ay! Oo nga. Kung paano magtago. Sumasahod siya. Sino mga binabanatan mo lately? Yung mga siyempre mga nagsasabing ano daw, wala daw, hindi daw lavish daw yung lifestyle ng ating BP. Lavish ba? Hindi totoo yun. Kasi isa ako sa mga witness na ang bahay niya na nirerentahan. Oo, ay puro anay. Anay infested. Oh my God. Ang bahay niya, yun ba? Yun ba ang nangungurakot? Kung puro anay na lang naman. Pero hindi naman mahalaga yung anay. Kasi kung laging wala sa bahay. Naka-LB ba yung mga anay na yan? Lumang van. Lumang bahay. Hindi nyo ba alam? Kasi attorney, ay abogado ko noong 2006. Nung nakulong ako. Butik na ako hindi makalabas. But na may human State rights. of emergency. Tama. Nakulong kami. Nila Randy David. At 80 pa ng mga kasama natin. 20th anniversary ng EDSA. Wow! Marcha kami sa EDSA. 20. Oh. Tapos hinarang kami. May state of emergency pa. Ayun. So, trivia yan. Paano ka Marami nag-volunteer ng mga abogado. Si Dean ng UP Law School, Raul Pangalanan. Raul Pangalanan, naging, yes. naging first judge, Filipino judge sa ICC. Sa ICC. So close pa na kay ni Harry. Hindi close. Volunteer. Tinatanggi niya ngayon. Sabi namin abogado nun, top notcher, including si Notorious Marvick Leone.
social justice, ha? Kaya nga nung nag-volunteer sila sabi ko, pwede ba mag-abogado naman kayo doon sa 80? Sa amin, dalawa lang may Randy Nasid. Tama. Dahil ito si Harriet, no? Kanya, Parang natuwa ka pa. Epal eh. Maganda siyang name. Harriet. Yun lang, epal lang. Tidbits. May mga kontrobersiya sa ngayon, nangaano ka daw ng lupa? Ay! Grabber ka na pa Ano mo siya nanakawin? Nasa ibang bansa nga ang person. Eh, ano yung ginagastos mo sa ibang bansa? Oo, ibig sabihin, marami kang ipon. Maraming ipon. Galing sa mga pogo? Ay, mga pogi. Nakikipag-away ka pa rin ba dahil sa humba? Ay, Oy, hindi na. Menudo na girl. Parang nangangayayat. nag-weight loss ka ba? Oo, kasi stress ako doon. Sa dahig. Oo. Walang kanin, puro gulay. May Vienna sausage naman. True. Nata. Parang itinaboy ka ng mga abogado ni Digong eh. Palaman, ikaw yung nag-iisa Yan. accredited Yan. sa ICC. Feeling ko insecure lang sila kasi mas maganda. Mas pogi ako sa kanila. Ako nag-i-enjoy dito. Wala po kayo sa comedy ba? Hindi ba kayo magkamag-anak ni Alan Herman? Look, there's some. Layo naman. Mga dadbad kayo. Dadbad. Ay, Ma'am. Ma'am. Sorry. Charis. Balita ko, attorney, nung ikaw ay nagtuturo sa UP Law, ay meron ka nakaaway. Isa pang kasing galing mo. Sino Ha? yan? Yung dating COMELEC chair, COMELEC commissioner. Ako, yung sikat ngayon. Oo. Yung sikat nga commissioner. Oo, na siya daw yung bagong Miriam Defense. Nagkatibati daw kayo. Sino nanalo? Sino nanalo? Debate yun, Di ba tabla? debate champion kayo dati? Ay, hindi ako na-inform dyan. Kasi wala kang Rolex. True. Wala kang Rolex. Wala akong Rolex. Wala kang Gucci. Ayaw na lang mag-talk kasi siya ay Temo version. Hindi ako makasabay talaga. Yung in-order mo si Miriam Defensor Santiago, ang dumating, Ayun. Butek. Nag-i-enjoy ka lang. Anong tanong mo sa kanya? Sige nga. ayun na yun. Ayun na yun. Saan ka ba, attorney? Ano ang probinsya mo? Yung totoo ba? Hindi mo na-research, no? Break character. Break character. Pag-break tayo ng konti ng karakter kasi kaya namin inimbitahan si Mark Colanta. Thank you. Siya po si Mark Colanta, isa siyang vlogger, comedian, playboy. Ganyan po yung dancing. Ayan, totoo. Sige, konting ano nga, paano ka na-start? Nagsimula dito at naging Harry Roque. Pagharap mo sa salamin, sabi mo, ay, pwede ko kang pagkakitaan ko. Actually, nakakaiyak. Tatanong ka sana kung ang buhok mo eh. Nakakaiyak to. There will be hell to pay. Tingnan mo yung aming pag dito, ha? Walang piluka to, ha? May kumukha siya. Sige nga, konti pa kilala, Tol. Ayun. I'm a stand-up comedian from Comedy Manila and nag-start yung pagiging pag-impersonate ko kay Harry Roque nung ano ko pa ako tagal na, parang 6 years ago. 6 years ago? Oo, nagising ako, tapos sabi ko, anong pagsubok to, Lord? Sabi nga na binibigay ni Lord yung mga toughest battles sa mga toughest soldiers. So, yun yung pagsubok na binigay sa akin. So, Wrong ayun, soldiers. nagising ako na na-realize ko na kamukha ko siya and may mga nagsabi din. So from there, ginaya ko na siya. Ginaya mo? Mahirap bang gayahin o inaaral mo yung kanyang craft? Ganun. Actually, Clearly, the no one says. inaral ko siya kasi napaka-unpredictable niya. First thing you know, abogado siya ng mga martial law. Next thing you know, pumayag siya na ilibing. So may ano ka rin pala sa politika? Ibig sabihin, ano ka? Background ka rin. Somehow, naging familiar tayo dyan, nag-check, tumingin din tayo dyan. Pero in times, parang, alam mo yun, minsan susuko ka na lang kasi parang, may pag-asa pa ba? Yan. So, kung ka na mga ganyan Ang sagot ay meron. Tao talaga. Tao. Diba? Oo. Saan ka napapanood? Yan. Pwede nyo ako mapanood sa Comedy Manila shows. Please do check Comedy Manila
manila.ph yung aming aming social media and website. Ayan, doon niyo ako mapapanood. Hindi ka ba lumalabas dun sa Cool Pals? Yeah. Ayan, minsan nandun, nag-guest na ako doon together with Hey Darren. Ayan. Sino yun? Hindi cool yun. Kung pals yun. Pero pangalan mo talaga yung Mark Colanta. Pangalan mo talaga. Paano yung apelido mo Colanta. kasi nawiwirduhan si... Hindi mo ito nawiwird. Parang sounds like Mark Colanta. Mark Colanta. Hindi mo pwede gayahin si Senator Marcoleta kasi Marcolanta ka. Oh. Hindi. Hindi. Parang promising ka nila. Sige, pasuot mo rin ang iyong props dahil siyempre isasana ka namin sa Ratatat. Ratatat. Harry R. Hi, Porky. Porky. Harry Porky. Harry Porky. Ratatat. Naguguluhan sila. Ratatat tayo, ratatat. Yan. Tanong, tapatan at taran. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat! Ito, Ratsyadang tanong, tanungan at tapatan, siyempre ha. Pili nuts ito. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin natin. Bro, panguna ka. Sino ang gusto mo makadebate na walang mikropono? Si Auntie Claire o si Kong Laila de Lima? Si Auntie Claire. Bakit? Magaling si sumagot. Ito din. Sino? Sino ang mas ka-vibes mo at gustong makatandem na abogado? Si Marco Lanto? O si Topacio? Yo! Si Marcoleta. Medyo malapit ang pangalan. If lang, if. Saka parehas kayo ng pinagkukuhanan ng... Lakas. Ito, if lang. Hypothetical. Sino ang mas bet mo makasama sa kulungan? Yan. Si Tatay Digong o si Bong Revilla? Ayan, si Bong Revilla. Sasayaw kami doon. Napakarupok mo naman. Tsaka bumigay agad. Bilis mo naman bumigay. Hindi ka man lang nag-alinlangan. Eto naman, sino ang mas gusto mong kachikahan o kainuman? Yan. Si Manang Aimee o si Jinggoy? Siyempre! Sino? Si Jinggoy. Ayoko nang tanongin kung bakit. Nag-exchange notes ba? Secret. Ang tawag na pag uminom na, tawas na. Anong funny si Doc, ah? Sek, ikaw yan. Oo, ay! Saan mo mas gusto magbakasyon? Sa The Hague? Sa China? O sa Iran? Nadagdag. Dahil... Nandun si Daddy. Yeah. Ito, kung hindi ka naging dating human rights lawyer, Yan, ano yan. mas tingin mo may future ka? Police o dancer? Police kasi puro boys. Nakita kitang sumayaw yung kampanya eh. Parang may mamasa-masa doon. Nakita niyo? Pati si Chabit nakaganon eh. What is this spot I see? Next time, maglagay ka ng pamper. Sino sa mga schoolmate mo sa UP yung mas ka-close mo? Si Mayor Lenny or si Sec John Vic Remulla? Si John Dick. Bakit? Ganun siya poging. At lagi mong binugupitan yun. Big body, but big body. Flex. Na-offend ka ba nung sinabi yung joke niya na I'm home? Hindi. Nag-enjoy ako kasi naalala niya ako. Alas! Ito na, let's set the record straight kasi lagi itong nakikita ko sa mga viral videos mo eh. Ano bibiliin mo? Team Kadiliman o Team Kasamaan? Yan. Team Pilipino. Bakit? Kasi hindi dapat tayo pumili sa kadaliman at kasamaan. Dapat laging para sa taong bayan. Yan ang tatat si Harry Porky! Tony, ikaw ba yan? Ay, may tawag. Hello? Sino? Hindi. Alan Herman. Hari. Sino po naghahanap? NBI Nandito po sa baba? Hala. Gano'n? Sige po, sabihin ko na lang po yung security. Sige po. Yung NBI director nasa baba.
Oo. Sino kaya hinahanap? Oo. Bahala. Baka may tatanong lang, baka yung ano mo, NBI permit mo. Okay lang. Okay lang yan. Tawag na tayo mga Huwag kayong kakalas. Magbabalik ang 4 Alas! Kailangan mo bang bumis ka po? Wig or wig out you. Magpapatuloy. 4 alas. Walang kakala. Magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isang puso. Hindi atras. Hindi atras. Talaga inisyong nagliliyab. Ay, dito na pala kasi. Sorry, ito. Hindi ka makakit over sa aming first guest. First guest pa lang. That was pretty good, man. Dapat talaga bumalik na sa Pilipinas yan para lahat tayo mapasaya. Ay naman. Ako, gusto ko talaga mangyari talaga yan eh. Pero pag-usapan muna natin ang lagay ng Pilipinas. Anong lagay ng Pilipinas ba ngayon? Well, ang pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas ay, syempre, matinding krisis. Yeah. Kumahanap ang tao kung sino mapagkakatiwalaan. Yeah. Oh, tiwala. Yan ba yung semi-crisis? Semi-crisis. Semi-emergency? Yan. Yan ba yun? In times of semi-crisis, who can we semi-trust? Yeah. Semi talaga. So dapat semi-preparation? Yan, correct. Prof. Guido yata, merong kang insight dyan tungkol sa... Pasok na natin kung kayo ay may tiwala. Kanino kayo may tiwala? Yan ang The Survey Says! Says. Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says. Magkakaiba ng personalidad. Well, ang survey natin ngayon is brought to you by Pulse Asia. Salamat tayo sa tayo naman tinitingnan natin. Teka, magkakabag na ako ng jacket, parang umiinit ang usapan natin. The sources of information. Ito naman, hindi naman yung usual survey na kung tiwala ba kayo or hindi. Meron ding bahagi na yun. Pero ang mahalaga dito, natanong, ano yung reason for trusting the Vice President at ano yung reason for distrusting the Vice President? Para nabasa ko yan. And the President, I believe, no? Meron din sa President. The President as well. Ibig sabihin, merong hindi nagtitiwala sa Vice President? Meron. Meron. Sabi dito sa data. Ano sabi? So, unahin muna natin si Pangulo. Reason for trusting the President. So, primary reasons ay 28.6% lumalaban sa corruption. At binulgar ang corruption. So, that's more than 1 out of 4. Okay. Sinasabi na yun yung primary reason kung bakit sila nagtitiwala sa Pangulo. Kung bakit nagtitiwala. They trust him because he is fighting Na against in-expose niya corruption. yung corruption. Sa mahiya naman kayo. Campaign, no? Yun. And then Nahiya naman Parang kayo. walang nahiya. Sana naman. And then 12.4% sabi, tumutulong sa mga nasalanta. So yung ito, tulad na ngayon, may mga ayuda na nabibigay sa ating mga Energy emergency. energy emergency. Sige. Can't get over it. 10.9% naayos ang pamumuhay ng mga Pilipino ng kanyang mga programa. 9.9% sumusuporta sa mga magsasaka. Magsasaka. So yun yung yung Magsasaka. yung reason for trusting. Ito yung reasons for not trusting naman. Ito, very, very telling ito, no, Prof? Ano yung Ito. number one reason? For distrust. Yan yung for trusting. Yan, nakapakita pa sa screen. Pero for distrust naman, 16.7% sabi, hindi lumalaban sa corruption. So, medyo Double-edged sword. double-edged. So halos kalahati, nung nagtitiwala sa kanya dahil nilalabanan niya ang korupsyon, pero halos kalahati nun, mahigit kalahati, ay hindi nagtitiwala. Dahil hindi na nilalabanan. Feeling nila kulang. So Baka kulang. ano yan? Tawag nila dyan, the Homeric flaw. Diba? That which makes you great also Tanggal hinders na rin ng you. jacket to. Nagtanggal na. Kaya mo si Homer? Homer. Homer, the Hindi si philosopher. Simpson, Actually, hindi. Liwanag Parneo. That's the Homeric flaw. Parang si Achilles, di ba? Yeah. That which makes him great, which is his pride, also caused his The downfall. Trojan War. So yan, that which makes the president trusted
corrupted, yung kanyang perceived war against corruption, yun din ang sanhi kung bakit hindi nagtitiwala ang tao sa kanya. Yung kanyang perceived lack of teeth sa war on corruption. So very, very telling yan. Pero ito, dikit-dikit lang halos yung numero. So, Okay na yan, okay 15.3% sabi, hindi tumutupad sa pangako. Nakagulat lang kasi, actually, in a way, natupad yung mga pangako niya kasi yung presyo ng bigas, napababa niya sa... 20 pesos? Hindi 20 pesos. Pesos. Oo. Hindi naman 20 pesos. Well, more or less. Baka bukbok na lang yung kinakain. Nagkaroon ng... Parang PR na rin to. nagkaroon ng mga crisis sa Ukraine and Baka yung survey firm tsaka yung PR firm medyo ganyan na eh. may convergence. Okay. Convergence. Fair-haired. Muntik na kami mag-carpooling. Carpooling. Kakagamitan yung dalawang firms na yan. Ito naman, Parang vibes ka kayong dalawa ni Prof. Guido. I got nothing but love for Prof. Guido. I hope Prof. Guido has nothing but love for me. Of course. So, sa mga bashers ko sa social media na sinasabing bakit ko daw Binubuli. inaapi. Parang Ano ba? you're barking up the wrong tree po. The tree should be llamas. hindi. Friends kami lahat dito. Pero siyempre, Lambing lang yun sa akin. lambing lang yun. Karinyo. Tingnan si Sek Llamas, lahat pinipitik niya. So, yun yung lambing ni Sek. Actually, hindi siya pitik. Hindi yung iba, Isa sa lovely granada. yung iba, AK4. Ito naman, yung primary reason for trusting the Vice President. Yan, VP. So, 12.8%, malilit lang sila, medyo dikit-dikit. Tatlo sila, 12.8, 12.7, 12.4. May kakayahan mamuno, May kakayahan. Oy. makamahirap, at matapang. Yun, no? I don't dispute yung third one, matapang. Pero yung unang Matapang? sinabi, yung... May kakayahan mamuno. Hindi, yung walang tiwala dahil... Ito yung for trusting. For trusting. Pero ito yung for Distrusting. distrusting. Yeah. Ito. Yung isa kasi, dikit-dikit yung mga numero. Ito malayo. 51.5%. Laki na na. Ang nagsabi, Plurality, corrupt, sangkot sa corruption. Half na mga hindi nagtitiwala sa Vice Presidente. Ito yung sinasabi nila. Datos ito. Hindi ko man ito datos. Kay Ronnie. Oh, yes. Sige, paliwanag ka. Actually, dapat ang survey says na self-explanatory. Self-explanatory. Bakit may paliwanag? Hindi, self-explanatory ito. 51.5% corrupt. And then, may 21.4% na sinasabi nila naninira o nagbabanta sa mga nasa administrasyon. Yan ba yung kwan? Yung joke, no joke, no joke? No joke, O yung no baka joke. yung Turo. threats yan. Baka Death threats? yung mga threats yan. Oo. Tapos 5.4% sabi, palamura. Utang! Utang! So yan yung mga sinasabi ng mga ating mga Anong tingin mo dyan, Lovely, doon sa survey na ito? Ito ba tingin mo ay malapit sa katotohanan? Mukhang malapit nga sa katotohanan kasi yung mga rason for not trusting the VP ay sang-ayon naman ako. Hindi nga ako sang-ayon dun sa For trusting? Saan? trusting. Ano ba yung reasons? Ano ba yan? Reasons for trusting, matapang, Hindi, hindi ito naman yung mga, matapang. ang mga sumagot nito, yung mga nagtiwala Yeah. sa Yes, Vice yes. President. Ang dahilan nila ay may kakayahan, May kakayahan. makamahirap, Sige yun, may kakayahan At mamuno. Tingin mo matapang. may kakayahan Pero mamuno? ang pinakamahalaga kasi dyan, yung 51.5%. Yes. Na walang tiwala sa kanya dahil hindi niya kino-confront yung mga issues ng corruption. Parang impeachment! Hindi dumalo. Hindi dumalo. Sigurado ko yung 51.5% na yan, madadagdagan yan. Na nag-double down pa sila. Oo, kaya gusto kong makaharap yung Vice President. Ay, Sana lang. Tanungin siya ng harapan. ikaw. Itong mga itong matapang, takot humarap. Gusto mo umarap? Ha? Gusto mo umarap? Talaga Hindi, lang, pag nakita ko siya, ipapumumukha ko sa kanya. Eh, may napipitain yung Yung Vice kanyang President. mga kontradiksyon ng mga pinagsasabi. Anong, okay na ako dito, safe na ako dito. Maraming salamat. Vice President. Ano yung sinasabi niyong hindi kayong humarap? Nandito ako ngayon. Walang ho. Maayong adlaw sa inyong Welcome po sa studio, Madam VP Dasha! Thank
Thank you so. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Hyperbole lang po ba? Hyperbole. Yes. Actually, sobrang ang init ngayon kasi nga pinatigil natin ang pag-carpooling at saka pagbibisikleta. So, naglakaw-lakaw lang ako sa EDSA. Kumbaga, naglakad-lakad lang po. You save your energy. Yes. Dapat po makaiwas tayo sa paggamit ng enerhiya. Madam VP, sorry, huwag ka dyan sa gilid. Ay, maraming salamat po. Tabi kayo dito tayo mas. Ay, Oo, napaka... Pero wait lang, ayoko siyang katabi. Lagi ako inaaway nito. Hindi kayo. Kaya ko makipagpuksaan. There will be a bloodbath. Lovely. there na po kayo. Lovely, what are you doing here? I'm here to debate with you. I can do it. We can do it. Yes. Thank you for... Tama na eh. Friend na kami. Ito yung aking isang kaibigan. Yung nasa lindo mo, nasa collar mo. Siya po isang kaibigan. Siya yung tumaksil sa akin, pumunta ng ibang bansa para yung mag-carpooling. Hindi naman mukhang kwagos si Kwan. Ay, medyo lang po. Ay, grabe ka. Paano sa ama? Upo ka lang, upo ka rito, Inday Tasha. Ay, maraming salamat Upo ka, po. upo kayo, ma'am. Upo kayo. Maraming First salamat time po sa kong inyo. pupurihin si Vice President. Sige. Sige, patinig nga yan. Oo. Hindi pala siya nahihiya. Tumalo sa 4 Matampak alas. naman Ano ka ba? Kaya kong pumunta kahit sa ang hearing pa yan. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Wala pala siyang hiya. No? Grabe naman siya. Hindi pala siya nahihiya. Grabe naman siya. Uy, naunsa man siya. Uy. Pero pasensya na kayo. Isa na lang yung security ko, ha? Kasi nabawasan yan eh. Energy cost cutting. Yes. Lahat po binabawasan. 500 dati yan ah. Binawasan ni Bibi Hey Hey. Pero okay lang yun. Kaya ko sarili ko. Kaya nakikipagsantukan nga ako sheriff eh. Kaya wag niyo akong inaano dyan. Kaya ko makipagsantukan. Pwede ba lumayo-layo ng Ako, si Sir yung malapit-lapit sa akin. At si Lovely. Oy, good boy ako. Si Sek, medyo ano yan. Ngayon, Bayos mo na kuya, accent mo. yan. Ito po ay galing sa Tarantino? kapangalan. Hindi po, sa kapangalan ko po. Sino? Si Sarah. At gusto niya ang payong sa Rolls Royce. Yeah. Akala ko nga si Akala ko nga si Lovely eh. Ang nakabili ng payong ng Rolls Royce. Kasi same sila ng accent ng ano bang accent yun? Germany ba yun? Anong accent yun, Lovely? Briton ba yun? British. UK accent. Ang nakikita niyo po ngayon sa inyong telebisyon at sa inyong ay pagsasama ng dalawa. Eh kung may sinabi si Lovely, may hamunan daw ng debate. Debate. Kaya ko. Kaya mo? Kaya ko. Tsaka supportan niya ako, naka-green siya eh. Uy, magkaiba naman Naka-green. to. Pero siya nakalagay, bandera ng Pilipinas, yung bandera ng China, hindi mo suot eh. Ay, hindi, ano pa ba? Tingnan, may tanong ka ba, Lovely, sa kanya? Oo nga, so Inday, Madam VP. Yeah. Madam BP pala. BP. BP as in blood pressure. Mainit ngayon, so inom po kayo lagi ng tubig. Nagtagal na nga kami ni Sek ng jacket kasi ang init sa studio ngayon. At ang dami nakapaligid dito. Yung mga bodyguards ba yan? O yung mga fans ba yan? Dami security. Ayaw pumilit nung dumating si BP. Oo, ang init eh. Pasensya na po Oo, kayo, nga ha? Ito lang yung kinaya ko eh. Sige nga. O sige, Madam BP, what are your plans for the Philippines? Okay. So, mayroon akong 3 plano. Meron tayong plan A, plan B, at plan C. Ang plan A, in life, you must have a plan A. Yeah. A plan A, B, and C. Plan C, and I thank you. Naintindihan mo? Galing na. Parang biyoko na. Hindi mga... Akala ko yung plan A mo, magdeklara bilang presidente. Magdeklara ng kandidatura. Unsa man to, daming sinasabi. At saka yung plan B mo, di ba, parang, ano ba yun, tatakbo sa Supreme Court? Ay nako, no comment ako dyan. Hindi pwede. O sige, eto. When will you answer the allegations against you in court? Yeah. Court. In Congress or in media? Lovely. She may not like my answer.
She may not like how I answer, but I am answering. Tama nga, napaka-fluent ni ano. Yes, I came from Netherlands. From The Hague. Kakain ka ng alikabok dito pag nagdebate kayo. Halatang halata. You came from China? No. Uy, No. nakikita yung disconnect. Lovely. Kakain ka ng alikabok. O habang pinapanood nyo, sumali sa aming talakayan, yan ha, mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo, Legazpi 33, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51. Uy, live din kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din kami sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at iba't ibang FMR stations, kaya mag-subscribe na. Mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages, 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok, 4 Alas Kanya na naman yung mga Badass Studios Incorporated Facebook page, youtube.com/badass.studios8, Instagram at badass.studios. Bakit tayo nga, mukha ni Pro TikTok, babang Badass Studios Inc. Yeah. Ibang accent yun. Very ano po siya, Ano? Pilipinong-Pilipino. Pilipino. Talagang 100% Taga-retiro. pure. Oh. Sige, Sek. Magandang din. Oh. Magandang hapon Ayan. din Oh, sa ayan. ating mga listeners buffering. sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30. Yan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa Yan. PRTV, ano pang hinihintay Yan. mo? Yan. Kasi tuloy kayo Kailangan nyo hihintay. mo ng state of emergency. Yan. Subscribe na! Subscribe na. Bago kayo magbakasyon. Yan. At I don't know, man. Mangilin? Mangilin? Magdilay. Ano magdilay? Magdilay. Ay, ikaw gusto nito. May? May reply din po kami. Reply. Ano? Sama, mali na lang. Yeah. Talaga naman, mali kayo, di binabasa. Mali na lang. Sige. May reply din po kami. Yan. Na mapapanood nyo ulit kami mamayang 10:30 p.m. ng gabi. Yan. PM na gabi pa. Oo, sabihin din natin ang ating international and local chapters Yan. ng hapon sa panonood. Paalala lang po sa mga taga-subaybay ng 4 alas sa susunod na Sabado, Oh, yan. Black Saturday. Black Saturday. Wala ka kami, ha? Wala po tayo sa Kaya araw binuhos na na yun. namin ngayong araw. Kaya Episode na to. Oo. Green Saturday. Green Saturday. yes. Ingat po. Sa lahat ng Binabati mga ko yung mga tiga-Gitan. Yun, oy. Yun. Ito ay mga PhilAm na mga anti-corruption, Yun. anti-China, no? At saka anti-BP. Hindi pala. Sa mga bunganga ng mga ito, nandito ako, napaka-disrespect naman. Sek! Mangilin ka, Sek. Mangilin. Kaya ko lang narinig yung salita. Ay, ako binabati ko si Joe Nagal, Elmer Naling, Jose Moreno, Arjin Lazares sa Army Shooting Range kasi dyan ako nagpa-firing. Gano'n. Ay, pero birthday ngayon ni Father! Happy Father! Happy birthday, Father! Father! Happy birthday, Father! Sana magkita tayo soon para mabigyan ka ng 50 pesos. Yes! At birthday din ang aking nanay ngayon na nasa Maryland, USA. Happy birthday Hi, din Mommy! Kita mo naman, bigatin ng mga bumabati. Sabihin ko sana, improvement of the species. Parang hindi. Yan ang problema. Sino susunod? Ay, ka pa. Meron pa susunod dyan papatiin. Wala na. Okay. Kapatiin ko lang si Miss Cory Quirino. Nakita ko sa Is it leadership. her birthday? Hindi ka lang, hindi birthday. Babatiin Pero na. nakita ko Okay. lang sa leadership forum at 72 years old. Oh, Still, kasi umattend ka ng women's. leadership forum. Okay. At sabi ko nga dun sa leadership forum, we've had 2 female presidents. Posibleng maging 3. Oy! By 2028. So ito, para sa mga nakakakuha ng inside joke, Cory, hello to my ex-girlfriend. Cory Quirino, my ex-girlfriend. Ang ganda-ganda ni Ma'am Cory. Ako na, personally nakita Pero ko tataka ko, ba't inimbita si Doc sa isang women's forum? kasi pro-women siya. Hindi, kasi may data akong binasa eh. Data. At sa mga nagtatanong bakit ganyan ang boses ni Doc ngayon, nagbibinata po siya. Bedroom voice. Under the weather. Yan. May question ka pa ba? Ayan, ituloy natin ang inyong mini debate. Hindi mini trial, Sek, ha? Kasi ikaw ang sinasabi na nagpauso nun eh. Sorry daw. Guilty as charged. Yan. Mini debate. Also, BP. Madam BP, Yan. kailan mo ide-defend yung defend the aggressions against our fishermen and Coast Guard? Ito na naman tayo sa mga tanong na to.
Pwede bang ibang lahi naman? Ibang lahi naman? Fishang. Gaushing. Shishang. Shanghu. Yun. Huangshu. Yan. Shanglongbao. Yeah. Very tasty yan, JP. Grabe. Kumakain ka na kalinabok dito, Lovely. Lunch tayo later. I'm sorry, Lovely. Kumakain ka na kalinabok dito. Oh, how about Gulpi ka. your allies' statements against women? Happy Women's Month. Yan. Shukran. Yun! Unstoppable. Ay, isa lang kaya natin si VP. Sa'yo po kayo sasalang. Tapusin mo ako. Nakapili-13 ko kayo. Sasawalan natin si VP sa Ratatan. VP Inday Tasha. Yun. Tapatan at taran. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat! Oh, sorry. Ang Ratatan ay ratsadang tanong, tapatan at tarantahan. Okay? Kanina nagpilinas kami kay Harry. Kay Sec. Di ba? Ngayon naman, charot o trulalo. Ang charot, hindi totoo. Ang trulalo ay totoo. Sige, sino una? Ako! Okay. Madam VP, gusto mo ba talagang maging presidente ng Pilipinas? Charot or trulalo? Trulalo. Yan ang gusto ko kay BP, hindi plastic. Ang dami rito. Pero hindi tayo tatakbo, lalakad lang po ako. Para makabawas ng energy. Magkapakasana. Next! Ay! Kilala mo ba Yan. si Mary Grace Piatos? Ay, nako. Charot or trulalo? Charot! Hindi naman daw Sec. Kinakabahan ako sa mga post na Sinungaling. Madam VP, kaya mo pa ba mahalin si PBBM? Yan. Si Bebe Hey Hey. Yeah. Ito po ang tinatawag na #never again. Yeah! Saan sagot ay? Charot. Okay. May natutunan ako. Never again. Baby hey. Magagamit ko yan. Lovely. Best friend rin ba ang turing mo kay Manang Aimee? Of course, best friend natin yan si Mang Aimee. So, trulalo. Lalo. True. Lalo. Yeah. Parang ang hirap tumanggap ng instruction. Parang may sarili siyang mundo. Diba? Sa ibang multiverse. Diba? Magpapadala ng aeroplano sa Middle East. Yeah. Sarado ang airstrip. Oo, sarado ang airstrip, saka may gera. Pero nandun naman yung kwan. The sincerity is Willingness there. na tumulong. Good governance po tayo. Kaya Speaking of, sige Madam na. VP, charot o trulalo? Dahil ba talaga sa paggamit ng chopper, kaya ka unang nagtampo kay PBBM? Yan. Kay Baby Hey. parang bangit ko doon sa ano. Parang may bigot. Charot! Charot na. Hindi yun ha. Ubo ako, ha? Sige. Kinonsider mo man lang ba Yan. na maging abogado ni Tatay Digong? Yan. Yung bisita namin dito kanina. Yung bisita. Ari Roque. Charot! Grabe naman. Charot. Kasi lagi nang gusto na lang yan ng humba. Ako, kawawa naman si... Nagawa ka ba? Tubig. Kaya to, parang kinakabahan ako. Yeah. Kinakabahan. Ikaw. Alan. Madam VP, totoo ba na kinakonsider mo maging Vice President sa 2028? Si Senator Marcoleta. Yan. Comment ako dyan. Ano comment? Hindi pa pwede. Nag-aagawan ba sila? Wala. Security. Meron, ay, thank you ha. Chinek mo na ba yan? Ininom mo na baka... Wala naman. Kami, pakiamoy. Yan. Yan. Ayun, may taga-amoy. May... Sino yan? Sino? Gusto ko yung uwi ha. Ayan. Madam VP, charot o trulalo? Seryoso ko ba nung pinagbantaan mo si BBM? Asawang si Lisa at pinsan na si Martin Romualdez. Yan. Oh
Charot o true lalo? Ako, no comment ako dyan, Diyos ko. Mahirap na. Ano yan? No joke ka doon. Ano yan? Parang, it's a prank, parang ganyan. So it's no joke, no joke. It's not Ewan joke. ko, no comment ako dyan. Charot. Kasi papayanan natin, no? Ito ang last question sa'yo, ha? Ito, charot o trulo. Bilang Inday Tasha, yan, Inday Tasha. Yan. Ha? Ang galawan mo ba ay trabaho lang o walang personalan? Naku, ito ay ano. Nahirap, ay na. As Inday Tasha. As Inday Tasha. Hindi ka naman na may personal. Of course, ito ay pawang ano lang, nakakaano lang, patawa, entertainment. Good vibes. Yun, pag-GV lang. Pero pawang ano, walang personalan. Okay, very good. Thank you! Epic Inday Tasha! O, sige. Tanungin ka na namin Inday Tasha kasi ikaw si Inday Tasha. Inday Tasha po ako. Oo. Anong tunay na pangalan mo ba? Pwede bang... Tasha. Tasha talaga? Heronda. Tasha. Yes. Yung Heronda is silent G, Geronda. Geronda. Geronimo. Heronda talaga. Gusto mo ba yung Tasha G. Nagustuhan mo ba yung pelikulang Shrek? Paborito ko kasi yan eh. Ano gusto mong sabihin ako si Fiona? Tuwan-tuwa ako nun eh. Grabe naman kayo. Tuwan-tuwa kasi ako. No? Kahit kasi mga halima, no? May magandang puso. Napainom tuloy si Madam. Paano ka nagsimula bilang impersonator ni VP Sara? Okay. Nag-start po yan nung nag-work po ako sa bar. Nag-ano po ako, serve po ako. Barista ka? Server po ako. Server, Sa Katipunan lang po. So, Sige. bali, yung mga customer po doon, more on part po ng LGBT. So, hindi ko po talaga siya pinapansin. Nag-work lang ako. So, sumisigaw-sigaw sila ng Inday Tasha o kaya Inday Sara, sabi nila. So, ako naman, yung hand gesture ni Madam BP, gumaganon-ganon. Ah, doon sumakay ka, ko sumakay ka. Sinakyan ko po yung trip ng mga kabataan. Kailan mo naraman na parang kami, huwig nga, no? Nung graduation po namin ng senior high school. Pero hindi po ako nag-start na mag-impersonate. Last year lang po ako nag-content kasi hinahanap po nila yung account ko kung paano nila ako i-follow. Nakilala mo na ba personal si Inday Sara? Hindi pa po kami Ay, di ba hanggang ngayon? No? Wow, Huwag mo subukan. Bakit? Baka mapahamak. Hindi naman po. Pero gusto mo? Pwede po, gusto ko po. Siyempre, ina-idolize ko siya. Siyempre, at the same time, kasi ginagaya ko po. Gusto ko po siyang ma-meet personally po. Yung mga kanina tinanong namin si Mark di ba ini-impersonate si Harry Roque? Apo. Ini-impersonate mo si Inday. Meron ka bang political views talaga or Wala po. Wala talaga. Hindi po ako political vlogger. Ako po ay nagpapatawa lang po. Meron po akong content ko ng Tasha, meron po ako kay VP. So, ang ginagawa ko po, kung ano po yung mga bago kay VP, ginagawa ko naman po, since marami nagagalit sa kanya, hindi naman marami, kumbaga parang maraming hate sa kanya. So, ang ginagawa ko, kunyari yung confidential funds, mga ganyan. So, ginagawa ko siyang nakakatawa para at least, at the same time, hindi ko alam pa, bakit sinasabi ng iba, uy, masyado mong inaano, masyado mong minamak sa Sara. Iba naman sabi na, uy, masyado mong inaano, parang pinopromote ko na daw po si VP. Sa lahat. Meron ba mga bumabanat sa'yo? Yan. Doon sa kampo nila? Meron ba mga haters? Yan. Meron pong hindi nila naiintindihan yung satire, yung kumbaga yung nagpapatawa lang entertainment na yung ginagawa. Meron po nagbe-message sa akin, nagagalit, pinumura ako, ganyan. Pero mas Si Doc more din, on, di naintindihan. more on ano po, marami pong natutuwa sa akin. Mas marami pong, I'm so Overwhelming. Hoy, meron lang akong tanong mula sa ating more than 8,000 viewers. Thank you. Meron lang tanong para kay Inday Tasha. Ano? Paano ka daw susundan sa social media accounts Yan. Sige nga. Bali po yung aking TikTok po account is Inday Tasha 23. Tapos sa Instagram ko po is Inday Tasha. Sa Facebook ko po doon ako nagko-content po is Tasha Heronda. Geronda. Yan. Heronda. Tanungin ko na naman ni Doc, kung ano naman sounds like Pero marami siyang marami siyang fans, hindi confidential. At tagalinandaan nila. Gigil na gigil. Sorry. Pero yun na ba yung debate natin, Lovely? Yan! Ayaw ko makipaglaban sa'yo ngayon. Sino ba gusto yung judge? Yan. BP. Judge, Gusto mong hahatol sa inyong debate? si ano na lang. Sino? Basta pogi. Si Si Mary Grace na.
Very nice po. Hindi, friend kami na ni Lovely. Ano ka ba? Parehas ba kayong bisdak? Taras kami maganda. Yeah. ito ginagawa kasi yung panahon na nila Sek, nila nyo. Kasama sa panahon. Sorry. Hindi ba yung mga kilalang impersonation? Kinarga ako na. Hindi, ewan ko kung kilala mo. Kaya nga ilan taon ka na ba? 25 na po. 25. Next week. Next. Oh, happy birthday! Gen Z. 25 po and single. Yeah! Ready to mingle. Kapalininggol, ready to mingle. Nag-advertise. Di mo ba napagtripan si Juan? O natipuhan siya? Si Harry, parang di ko kaya. Baka magkagawan kami lagi sa humbaret. Yan. At ang tanong ko kasi, si Willie tingnan ko kung kilala mo ha. Sige Si po. Willie Nepomuceno. Sino yung nag-Imelda? John Santos. Sino nag-Imelda? Imelda Pic? John Santos nga. Hindi, isa babae pa. Si Tessie Tomas. Tessie Tomas. Yung mga, the likes of them, ewan ko narinig mo na. Sila yung mga talagang impersonators and they make it their business. Ito, negosyo mo talaga. Ibig sabihin, ito yung trabaho mo. Ano ka ba bang ibang ginagawa? May work din po ako at the same time po. Nagbi-business po ako ng freshly cut fries, kaka-start lang po. And then may nag-work din po ako sa sa company ng pinsan ko. So on call niya ako, nag-assistant ako sa kanya. So ito po ay lang po, parang yung pagko-content ko is parang lang siya, libangan. Libangan. Pero kailangan ko po mag-post everyday kasi baka bumaba engagement. Yun! Pag naglalakad ka sa mall, Yan. no? May mga nakakasalubong ka. Yan. Binabato ka ba? O niyayakap ka? Nagka-picture ko sila, natutuwa sila sa akin, pero sabi nila sa akin, alam mo, ikaw lang iboboto ko, hindi yung isa. Sabi ka naman gano'n. Okay lang, best. Gets kita. Pero sabi nga sa comments, pero mas maganda ka daw. Ay, totoo Doon sa- po. Sige nga, may comments tayo. Sabi nga. Questions or comments? Doc Guido. Mga comments. Questions, comments. Take it away, Doc Guido. Yan. Yun nga sabi nila, mas maganda ka daw sa totoong Totoong buhay. sa ini-impersonate mo. Yan yung sinabi mo kanina. May iba pa ba? May iba pa. Teka. Sige nga. Huwag ako binabasa niyo. Dinig na dinig din niya. Dinig na dinig din niyo. Para ka. Oo. Sige nga, bro. Sige pa. Hindi. Buffering. Meron daw mga confidential fans dito. So, ayaw nila magpa... Ako ang tanong ko lang, inaaral mo yung craft dapat. Siyempre, dapat adept ka rin o parang pina-follow mo everyday yung news. Yes po. Actually, di ko lang bakit po lumalabas na lang po lagi si Madam, si VP po. Parang lumalabas na lang siya lagi. Tapos sabi ko, kailangan kong gawan to ng parang nakakatawa. Material, oo. Yes po, yung nakakatawa. Tapos hindi naman po kasi lagi ako sa kanya nagpo-focus. Kumbaga kung kailan po siya may ingay na news, doon po ako gumagawa ng content. Tapos gumagawa rin ako ng content sa sarili ko po. Ganun. May sarili kang konti. Yes. Diba, alam mo siguro pag being a impersonator, actually dapat pag nag-impersonate ka, ino-overact mo. Yes. So dapat parang ano siya, di ba? Parang mas caricature. Oo, parang ganon. Yes po. Pero po kasi parang hindi naman ako sobrang nagpo-focus doon. Kasi meron po akong ibang ginagawa din sa buhay. Ganyan. So, meron kang love life, ibig sabihin. Wala po. Single to mingle. Single po. So, sige, manawagan ka sa lahat ng mga nanonood So, ngayon. Baka ito na ang pagkakataon mo. Yes. Ayan, baka po meron pong diyang susunod na bibihey-hey. Yan. Single po ako po, i-PM nyo na lang po ako para mabigyan kayo ng confidential phone. Yeah! Dami po sa Ayaw mo na! Huwag kayong kakalas! Magbabalikan! Quattro! Ano? Riot ito! Nagbabalik ka rin. Hindi ko alam ba't, brother, pag pinapakita mo yung dad bag mo sa audience natin at nakatayo ka sa gilid dyan. Wala eh. Siyempre, we have to make space para sa ating mga panauhin. Yan. Grabe. Magbibigay tayo ng buti na lang. Ano? Medyo magandang fit ng ating t-shirt. Magaling yan. It's a godlike body. Maring Si Buddha. Doris, Buddha is a god. Maring Buti na Doris. lang, hindi kita mga tiyan niya ni Michael. Ipapatingin ka ba, Doc? Inday, ikaw nga pag magbasa nito mga comments natin. Sige nga. Dati sa cellphone lang kami nagwa-watch ng programa nyo. Sabihin mo si pangalan niya. Ay, sorry naman po. Sa huli ng Sunday. Okay, from ZL Paulo. Yeah. Paulo. Dati sa cellphone lang kami nagwa-watch ng programa nyo. Ngayon sa TV na, pati si Mrs. gusto na rin niya manood. Sana twice a week meron man lang.
Dati, ikaw to sa... Very good. Kung maraming advertisements, pwede. Yeah. Ayon naman kay Pinoy Chilling Vision Stories. Boy. Yan na Sek Liamas. Ha 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 ha. Ayos episode na to. Tawa much 101%. Sabi naman ni, Chuchay. yun, go, Prof. Si Chuchay 013 na starstruck si Sek kay Tasha. Sek, ito ba yan? Hindi ko na siya uli babalata. Puro napuri na lang. Puro admiration. Yeah. Pwede naman. Pero si Harry, babalata. So, kay Ma'am Joy Josephine Regalado. Magandang hapon, 4 alas, guests and followers. Napaka-exciting afternoon na naman. Lalo na, ang dami kong natututunan sa pinakamatalinong si Alan Herman. Wala naman Yan eh. Grabe, thank you. Kanina nagulat ako dun sa comment mo na parang ayaw. Hindi niyo talaga kinonsider si Harry maging abogado. Kaya niya na yung sarili niya. Hayaan mo na yan siya. Pero wala naman kayong sigalot na dalawa. Wala naman. Ayaw Friend mong kami. maging abogado si Attorney Harry Roque. Ba't kaya? I think he's Parang meron eh. Diyan ka pala, sorry. Asan yung dala mong umba? Ha? Tsaka magtiran dito. Naubos ko, be. Tsaka magtiran dito. Di ba sabi ko bantay mo sa tatay? Nasa CR. Ngayon ko lang naalala, parehas pala kayong abogado. Sino ba sa inyo? Sino ba sa inyo ang abogado tsaka abogada? Ako 100%. Parehong abogaga. Easy. Hindi po ito comedy bar, guys. Siyempre, ito yung temata ng ating... kasi we are a political satire show. Gets nyo ba? Prof, ipaliwanag mo nga yung political satire show natin? You know? Ay, sa political satire. Ano ba yun? Ano ba yun? Kasi yung mga sinasabi natin. Okay. Yung Napatawa na ko yun. yung laman niya, iba yung laman. Ano yung laman? Iba yung laman sa taba. Never change. Diba? Never change, Prof. Guido. Kami po ay political satire. Kukuha ko kami ng mga headlines, signs of the times, the latest socio-political events. At binibigyan ho namin siya, bukod sa kaalaman, we infuse some humor into it. Dalawa po ang nangyayari dyan. Nagiging una, relatable. Pangalawa, tumatatak. Dahil when you make them laugh or you make them cry. And satire is the highest form of comedy. Bakit ang pinagtatawanan namin ang aming sarili? Dahil kami ang pinakakatawa-tawa. Walang personal. Walang personal. Kasi ang sarap doon, guys. Tapos kasi sa US kasi, sige. tawag dyan, late night shows. Napakalaking industriya niya. Balita ko, may upcoming daw eh. Yan yung kanila eh. Yung mga The Daily Show. Daily Show. Jon Stewart. Trevor Noah. Mga ganyang klase, di ba? Ang kaibahan lang, sa US, kumikita sila. Sa Pilipinas, pinapatay. Oh my God. Malaking kaibahan yun, Sek. Malungkot dito. Pikon eh. Pikon yung mga Yung ganitong klase mga usapan, guys, kaya nga natin tinawag ko dito ito ating mga guests. Kasi, syempre, hindi natin papalampasin na meron tayong mga mini bardagulan, ganyan. Pero, gusto ko makita yung mga mga comments, mga opinions dito. Magsimula na tayo sa Bardagulan with Secretary Llamas! Yun. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot, dapat todo prangka. Para lang hindi nyo makalimutan. Yan. Sige nga. Ngayong taon, Yan. 10th anniversary ng ating historic victory sa UNCLOS. Dahil 10 years ago, ay nagsampa tayo ng kaso sa UNCLOS. Yan. Ito yung nagre-regulate ng mga international law dito sa dagat. Yan. Dahil yung China ay nagtayo ng mga artificial islands na ginawa nilang military bases sa loob ng ating teritoryo. Tama. Sa loob ng West Philippine Sea. Bakit? Dahil napakayaman ng West Philippine Sea. Mas mayaman pa sa ating lupa. Yes. Diba? At nung nadiskubre nila yan, gusto nilang sakupin. Hindi sila mapaalis sa mga usap-usapan, sa mga negosasyon. So nagsampa tayo ng kaso. Yan. At
tayo lamang ang nagsampa ng kaso. Correct. Dito sa superpower na ito, na pinakamalaki na army, standing army sa buong mundo, pinakamalaking navy Yun. sa buong mundo, at nanalo tayo Correct. noong 2016. Kasama ka doon. Medyo nakasama Secretary tayo ka pa doon. Medyo nakasama tayo doon sa delegation. At ngayon yung 10th anniversary. Yan. A few days ago, pumunta sa Puerto Princesa sa Palawan yung head ng Foreign Affairs Committee ng Senado, si Senator Erwin Tulfo, at yung head ng Committee for the West Philippine Sea, si Congressman Oreta. Kasama ang West Philippine Sea Bloc Yan. dito sa Kongreso. 8 kongresista. Yan. Led by Chel Jokno, Percy Sandanya, Congresswoman Dada, etc. Kinaharap nila, town hall meeting, 3,000 mangingisda sa West Philippine Sea. Kasama dyan mga estudyante, Yep. kung saan yung West Philippine Sea ay sila dapat na makinabang. Correct. Kasama dyan mga local government employees. Yes. Kasama yung Kalayaan 16. Yung dineklarang persona ng grata ng China. Doon sa municipality ng Kahit sa Hong Kong. Kalayaan. No? At kasama dyan ang mga Marines, mga Coast Guards, mga Navy. Andun Yes. sila, na lalaki, babaeng mga sundalo. No? Kaya maganda, town hall meeting, palitan ng kuro-kuro, mga problema, at mga commitments ng ating mga senador at kongresista na tumulong. Maglagay ng mga eskwelahan, maglagay ng pabahay, Kompleto. maglagay ng mga infrastructure dun Functioning sa committee. Kalayaan Pag-asa Island. Correct. Kalayaan Group of islands na hindi mahanap Yan. ni Senator Marcoleta. Hindi mahanap yung lokasyon sa ating mapa. No? Kaya, ayan, nagharap-harap sila. At sayang, dahil just 2 days after ng historic meeting na yan, yung mga tao natin sa gobyerno, Yan na, yan na. sabi Uy. na bakit dahil sa Iran crisis, dahil sa Iran war, dahil sa national state of energy emergency. Hindi ko maintindihan yung nuance niya. Semi-emergency. Ay, baka kinakailangan natin mag-joint exploration. Not with Australia. Yan. No? Not with France. Yun. Not with Norway. Yun. But with China, no? Yung sumasakop sa ating teritoryo, makikipag-joint exploration tayo Yan. para tulungan natin sila magkaroon ng langis. Para lalong sakupin ang ating teritoryo. Yung ba yun? Baka kinakailangan mag-ayos ng ating gobyerno. Yan. Medyo... Dahil 90% ng ating mga kababayan, ngayon na-rediscover ang kanilang patriotism. Yun. Diyan nagiging patriotic tayo pag tayo ay ini-invade. Yan. Right. Tapos, sasabihin ng ating gobyerno, teka, mag-joint exploration tayo. Doon sa sumasakop sa ating sa atin. teritoryo. Ano ba yan? What the... What the heck? What the heck? No? Tapos, joint exploration, kung ano yung makuha nila langis dyan, ay, ano mangyari? Hati? Hindi naman yung 50-50. At saka pag nag-drill na ba tayo, joint? No? Ideally. No? Easy, Akala ba easy. natin yung China ay aalis na dyan? Yan. Hindi Siyempre. Susunod ba yun sa kasunduan? Yan. Halimbawa, nahatian, hindi nga sumunod sa UNCLOS Hindi nga sumunod sa international law. Yung 9-dash line, nagiging Diba? 10, 11, di ba? May mga mapa-mapa na. Baka kinakailangan lang gisingin natin. Yan. Ipaalala natin. Or Ibardagol. Ano bang nangyayari? Di ba? Agree. Bossing! No? Bossing, no? Hindi kaya ng shampoo yan. BP. Yan. No? Hindi kaya ng
shampoo yan? Iti. Kailangan bang i-memorize pa yan? Oo. Correct. Di na, di ba? Basic lang na. Kayo, ang West Philippine Sea ba ay atin? Atin. Sabi nga po sa jacket nyo, Kayo, thank you. Sabi West Philippine Sea is ours. So, Sa atin ang West Philippine sa atin. Hari. Paano yan in Mandarin? Sige, sa Mandarin. Sa atin ang West Philippine Sea, Fishang, Guaosheng, Shi. Yeah. Ate, Hari. Attorney, international law expert. Yan. Wow, nga pala. At utang ko. Expertise ko yan. Atin mo ang West Philippine Sea? Oo, sa atin ng West Philippine Sea, dapat ipaglaban natin yan. Yan. According to the law, at hindi yung pupunta ka lang sa isang basketball game at may damit kang... Yan! Sino yun? Pataguna yun na. Ang ipanguhuli nating segment ngayon ay siyempre hindi mawawala ang fact sheet. Ang fact sheet natin, brother, ay sa panahon ng krisis at sa paparating na Semana Santa. Mag-fact sheet nga tayo. Katotohanan dahil 4 alas Fact Sheet. para sa bayan lagi 4 alas Yan. Podcast na pala. Sige. Ano ba ang dapat gawin sa panahon ng krisis at sa paparating na Semana Yan, Santa? paparating. Sige, una nga tayo. Mag-fact sheet tayo. Una sa mga fact sheet, tumulong sa mga nangangailangan, hindi manamantala sa mamamayan. Fact Sheet kayo! Bawasan ang pagbiyahe, Yan. lalo sa mga opisyal ng gobyerno na buwis ng bayan at pinangbabayad sa bakasyon ninyo. Fact sheet kayo! Magnilay-nilay sa korupsyon. Yan. Hindi lang dahil malapit na ang Semana Santa, kundi dahil malamang masunog na habang nasa lupa pa ang inyong mga kaluluwa. Fact sheet kayo! Magpasalamat sa Yan. kita ng tama at sapat. Hindi pagkakitaan ang krisis. Yan ang hindi dapat. Fact sheet kayo! Tigilan na ang panlalamang sa kapwa, Yun. sa pag-iwas sa batas, Yan. sa pagsisinungaling Uy. at sa pag-iisip na ikaw ang sagot. Yun. Kung ikaw naman ang problema. Fact sheet kayo! Pinaparinggan ka, Maigi na paghandaan ang nararanasang kakulangan, pero hindi maigi na ubusan mo naman ang mga hindi kayang bumili ng sobra at wala na matira sa kanila. Fact sheet kayo! Ang ganit, Yan. walang kabusugan. Wala naman. Hindi kayang i-moderate ang greed. Ang sanay na sa korupsyon, wala nang aasahang salbasyon. Fact sheet kayo! Pero kung nanaisin ng puso mo na magbago, humingi ng tawad sa mga kasalanan, hindi lang sa salita, ituwid ang tama. Fact sheet kayo! Sa krisis na ating hinaharap, lumalabas ang mga bayani at mga makasarili. Huwag ka nang lumingon sa iyong likuran, sa iyong gilid, o sa iyong harapan. Humarap ka lang sa salamin at pumili kung papaano ka huhusgahan ng kasaysayan. Fact sheet kayo! Yan po ang ating fact sheet. Nga. F-A-C-T S-H-E-E-T kayo. Fact sheet kayo. Sige. Thank you, Attorney. Sabi ni Direk, meron pa tayong extension. Kasi ang dami bumabati sa atin. Inday, Tasha, paano ka nagtitipid? Paano ka makakatulong sa ating mga kababayan ngayong panahon ng krisis? Sige nga. Dapat po, hindi tayo masyado nagbabakasyon. Hindi tayo. Siyempre, ang lahat po na napupuntahan natin is, siyempre, nanggagaling din yan sa fund ng... So, kailangan magtipid po tayo. Yan. Kasi, mahirap po kumuha ngayon ng oil. Tama. Ito naman. Lahat ng lahat naman, like, globally naman siya, di ba, nahihirapan sa oil. So, ang Pilipinas is nahihirapan din siya. So, kailangan natin magtipid. So, siyempre, ang mga malls, di ba, nagtitipid na po. Yun. So, Good point. siyempre, dapat din po yung mga government. Para dapat ano nila yung kumbaga isipin nila yung mga tao. Ang sarap nasasama ka sa mga usapang ganito talaga eh. Nakaka... Tipid yung sa gobyerno, bawasan yung ninanakaw. Yan! Hari, oil daw. Bawasan, tigilan. Tigil na! Hari, oil. Kailangan magtipid sa oil. Lumabas lang pag kinakailangan. Tapos baka makatulong, singilin yung mga dapat singilin.
Nagtatago yung mga yun. Eh, mukhang yung na-freeze yung account sa AMLA, inan-freeze na. So yung mga ninakaw, ay pwede na uling itago. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Ilipat na ng lahat. Ako naman, nagpapasalamat dito sa ating studio na nilakasan ng aircon dahil muntik na kaming i-oil exploration ni Michael Banting sa kaka-oil lang namin. Pero wala nang orange na ilaw. Muntik dumating ang DOE dito, muntik kaming minahin ni Michael Banting. Sorry, alam ni ikaw. Anong ano mo? Trip mo? Ay, anong trip mo? Anong trip mo? Tip sa ating kababayan. Well, siguro ito para sa gobyerno. Sige nga. Yung mga sweldo ng mga hindi nagtatrabaho, baka pwedeng ibigay sa kababayan natin. Tama. Lalo din sa mga drivers natin na naghihikahos. Yung mga senador ba to? Yung hindi, Walang output. Oo, yung hindi mga nagpapakita kasi nagtatago sa batas. Baka pwedeng bawasan o wag na silang sweldohan, ibigay na sa taong bayan. Magkusa kayo. Kung di kayo trabaho. Isang magaling na senador nag-suggest solusyon dito sa ating krisis sa oil. No? Itago na lang natin siya sa pangalang Robin Hood Padilla. Sabi niya ay sakupin natin uli ang Saba. Dahil may langis daw ito. Bawiin natin. Saba. Ang gandang question. Nahulog ako sa silya ko 2 beses. Nung nangyari yun. Kaya yun yung pinag-uusapan natin kanina. Linawin na. Huwag mag-cause ng panic, pero ideklara na may emergency of vast proportions. Unprecedented. Unprecedented na nga impunity. 35,000 ang pinapatay noong nakaraang gobyerno. Unprecedented na nga ang corruption. Daang bilyon ang nawawala sa gobyerno dahil sa corruption. Unprecedented na nga yung invasion sa ating teritoryo. The first time in 80 years since World War II, ini-invade tayo uli. Grabe. Kaya linawin na natin, unprecedented itong gera na ito sa Iran at unprecedented yung impact nito sa mundo at sa ating bansa. Para lang makapaghanda yung mga tao. Hindi para magpanik. Diba? Magsimulang magbawas ng paggamit ng kuryente, paggamit ng langis, kerosene, maghanda ng mga, ang dami ngayon dyan sa sa Baclaran at saka sa Divisoria, mga solar panel. Diba? Dahil kung magkaroon na shortage sa kuryente, at least yan pwede mong gamitin. Dahil yung mga nandito, bubula ang bibig niyan pag hindi nakakapag-text yan. So, at yung ating gobyerno, wag sabihin na walang resources. Halimbawa, yung ating mga GOCC, no? PhilHealth, GSIS, yung SSS, etc. Pag-ibig. Trilyon ang pondo niya. So, ang gawin nila, yung mga may utang na miyembro nila, bigyan muna ng moratorium sa pagbabayad. Ikalawa, yung mga miyembro nila, lalo na yung mga pamilya ng mga OFW, bigyan ng mga soft loans. Bigyan ng calamity fund na pwedeng later na lang bayaran in a staggered way. Dahil trilyon ang pondo ng mga yan. No? Medyo naman sila mag-volunteer. Ikalawa, yung mga pera ng gobyerno, may 230 billion ng DBM. Merong 40 billion almost na calamity fund ng gobyerno. Merong 13 billion na contingency fund. Merong more than 10 billion na confidential intelligence fund. Ipul yan. Para merong gagamitin. Tapos itong mga pinakamayayaman. Imbis na kayo ay patungan ng wealth tax, kung sana kayong magpat, pumasan nyo naman ng 500 milyon, 1 bilyon, katulad ng mga PR at LBP. Magpat para ito, hindi lang ito whole of nation approach, whole of country approach. Ang problema dito,
Sec, number one, this is a policy masterclass from Secretary Llamas. Kaya, ang galing nga, Ang problema, nagno-note si Madam. Oo nga. Yun. Yun ang Candy. Yan ang- Para hindi lang siya save your energy. Yan. Kasi may balita nga may isang, ano ba to, tycoon. Business tycoon. Yes. Uy, sabi niya, willing daw siyang ibenta kung gusto ibilhin ng gobyerno ulit itong isang gasoline station. petrochemical itong petrol. company, yes. Na hindi palugi, sakto lang, o baka nga, pwede pa eh. Kung makakabuti ito sa atin. Well, Yan yung mga medium-term proposals. Kaya hindi yan immediate. Oo. Katulad ng pag-review ng oil deregulation. Yan, Dahil oo. wala tayong kontrol eh. Correct. Yun. Dito sa ating industriya ng langis. Tapos pinagkukuhanan natin yung pinaka-volatile Yan. na bahagi ng ating mundo, Yan. Middle East. 98% ng ating Ng langis. crudo, galing Doon ang dyan. kagaling. 2% ang galing sa Malaysia at Brunei. Ano ba naman yun? Sino ba naman nag-isip nun? Yun. Diba? Sobrang talino na. Yeah. Nung nag-isip. Nung guest nga natin si Secretary Sharon Garin, nasabi niya tungkol sa oil deregulation, gusto niya basura na eh. basura. Pero ang pakiusap ko kay boss, boss, alam niyo na kung sinong boss ang, inaano ko, boss. Sino boss yan? Huwag niyo nung ibenta, please. Yeah. Wala akong kakayahan. Baka mas magaling ho kayong mag-handle. Siya na lang. Kayo na lang po. Pero na lang, kung bago yung gobyerno sa 98. Yan. 2028. Nag-throwback. So, 2028. po, ni Sec Llamas, ang pinagsasabi niya, dahil nandun siya nung World War I at World War II. Na alam niya. Ang sarap makinig dito para tayo tinuturuan ng ating profesor. May natutunan ako, nagkakaroon ako ng idea, and nag-take note ako para may masagot ako. Yeah. Sa debate nyo ni Lovely. Of course. Pero pwede rin itong gawing plano sa ating bayan kung sakasakaling palarin ka. Tama po. Gawin natin itong i-implementa natin ito. Agad-agad. Agad. Ikaw ba kukunin mo si Secretary Llamas kung sakasakali sa iyong gabinete? Kung sakasakali? Kung masyadong madaldal to. Madaming alam to. Madaming alam. Dapat ililigpit. As is folks, kukunin niyo. Sabi ni Machiavelli, never outshine your master. Yeah! Sino ba ulit na spokesperson? Si Spokesary. Kasi paramdam sa inyo, hindi nyo ito pinapansin. So, kasi pinabantay mo na siya kay tata. Siya naman ang bahala. Pinasok sa portalet nga. Pero totoo ba na hindi mo natin Netflix kinakausap si Alan? Hoy! Pero ito, Vicky, hindi kaya magandang panahon ngayon para ibalik yung jeepney modernization program. Ayan. Opo, mas maganda. Yeah. Para makaiwas tayo ng enerhiya. Yan naman po yung lagi nating sinasabi para magbabas po tayo ng enerhiya. Pinagdala daw na lang isa Davao. Ay, Isang isang malaking saan daw galing po yun? Sa... Brunei. Brunei. Hindi ko na alam. Hayaan mo na lang yung mga... Teka muna, may tumatawag. Ay, Hello? Ha? Joyride car, nandito na? Hoy, Ang bilis naman. ay, bilis na ba? Kakabuk lang, nabuk na agad. Nandito na. Okay, so sundo para kay Madam Inday tsaka kay Spox. Naka-carpool. Bilis kakabuk nyo lang. Pero nabuk agad. Sige, nasa baba na. Pakisabi na lang kay man driver. Sasaya pa sila. Bago umalis, masasayawin na. Standby muna yung joyride car. Standby. Bilis naman nabuk yan. Hindi namin naasahan. Ganun ka Siyempre, Sige. Thank you. Siyempre, hindi namin kayo papakawalan hanggat hindi kayo nagtitiktok sa amin. TikTok ba ang tawag doon? Sige nga, mag-perform kayo sa inaasahan nating mga kababayan. dapat kasama si Miss Lovely. Hinamon! Debate. Hinamon! Sige. Oo, ingatan niyo yung mga Sino ba itong mga to? Baka kumahul ulit. Music, please! Oh, sa gitna ka. Ayaw mo gawin ito? Walang ka! Nakagreen ka ngayon. Ganun ka muna. Ayan. Tapos kamay sa dibdib, tingin sa taas. Right. Thank you so much. Okay, dalawa. Sana po nag-enjoy po kayo. Pirma muna kayo sa ating panatan sa katabahanan. Pirma kayo habang kami nagpapantera rito. Yeah. Teran. Sana
nagustuhan. Hindi, papasok ka na. Naging Sana nagustuhan nyo ang aming palabas ngayon. Siyempre, walang script po ito. At ito ay para sa inyo. Sa papalapit na Semana Santa, wala tayo sa Sabado, di ba? Wala. So mag-ingat po lahat ng magbabiyahe. Alam niyo po, marami na rin nag-ano ngayon, nagpaplano dahil medyo mataas ang presyo ng ating langis. Pero para sa magbabiyahe, ingat po. Always make sure your vehicles are roadworthy and be considerate on the road po. Makakarating po kayo sa inyong bakasyonan kung saan man yan. Sige. O, Sek, may mensahe ka bago mag-Semana Santa. Alam mo, lagi tayong nagbabardagulan, lagi tayong nagpa-fact sheet, Yeah, lagi tayong The Survey Says, at saka German Cut. Yan. Pero sa gitna ng lahat yan ay napakaseryoso natin. Yes. Ngayong Semana Santa, maging seryoso tayo. Napaka-unprecedented ng problema at krisis ng ating bansa from different sides. Yan. Kaya magnilay tayo at pagkatapos, mas lalo tayo magkaisa para bigyan ng solusyon itong mga problema ng ating bansa. Dahil hindi manggagaling ang solusyon dito sa mga walang hiya, mga manyak, mga magdanakaw, at mamamatay tao. Sige. No? Love you. Mga disente na tao ay kailangang magkaisa. Yan. Love you. Yun, magnilay-nilay at tanungin ang mga sarili kung tayo ba ay nanatiling panatiko Yan. o mahal natin ang Pilipinas. Yan. Great point. Very well said. Rob? Basta tayo, yun nga, kaya kahit nagbibiroan tayo dito sa programa to, seryoso yung ating mga layunin. Yeah. Talagang nationalistic. May mga nagsasabi tayo daw ay fake news. Hindi tayo fake news. Diba? Actually, nagpa-fact check nga tayo. Yeah. Fact check This is satire, not It's fake a satire, it's not fake news. Semi-fake news. Semi-fake according to the SEC. Pero ayun nga, ang layunin natin talaga is nationalism. In fact, ewan ka na sa mga kasama ko. Pero wala tayo, ako wala akong kulay. Pero ang kulay natin ay kayo mangge. Tayo mga bayan Kulay ng Pilipinas. Ako mga kasama ko. Sinabi na ng lahat, pero sa amin kasi dito sa programang ito, sa PRTV, sa inyo mga kababayan, no, lagi namin sinasabi, ang aming panata ay sa katotohanan. Yun. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras na makabuluhan. Kalakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang angulo. At sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lang ang pusa! 4 alas! 4 alas! Walang kakalas! 4 alas! Ito yung sa mga Good show, guys. Patro alas, walang kakala, magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isang puso. Hindi atras, talagang inisyong nagliliyab. Yung isang katauhan ni Prof. Gideon na salita, umi-echo siya kanina eh. Ito eh. Kanya, bakit siya, bakit kami ni Gideon wala? Bakit kami ni Gideon wala? Okay lang. Reklamo na naman ako. Reklamo. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.